Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Balu. Taong 1963, Canlaon, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aagaw buhay ang ina ni Balu. Yung ama niya, nagtatrabaho noon malayo sa kanila, kaya na may wala yung kaide-ideya sa kung ano ang nangyayari sa iniwan nitong pamilya. Siya lang din kasi ang kaisa-isahang anak nitong may sapat na edad upang makapag-isip ng tama at naaayon sa sitwasyon. Bagaman mahirap kay Balu na makita sa ganoong kalagayan ng kanyang magulang, wala siyang magagawa sapagkat siya lamang roon ang maaasahan. Upang hindi mapanghinaan ng loob ang kabuuan ng kanyang pamilya, minabuti niyang magpakatatag alang-alang sa mga taong umaasa sa kanya. Lumipas pa ang ilang linggo, nananatiling walang paramdamang kanyang ama. May mga pinapadala na din sila doong sulat pero hindi yun sapat upang makuha nila ang atensyon nito. Nang mapagtanto ni Balu na wala sila doong maaasahan, nagpasya siyang mag-isa na lamang na buhayin ang kanilang pamilya. Isang araw, habang nilulunasan niya ng gamot ang kanyang ina, nasipat niyang panay na ang pagdilat nito at pagbalikwas sa higaang kinaroroonan niya. Nararamdaman na din ni Balu ang labis na panghihina ng katawan nito at ang unti-unti nitong panlalamig na animoy dahan-dahan na yung nawawala ng buhay. Dahil sa mga pangyayaring yon, pansamantala muna niyang inantala ang paggamot niya para kausapin ng mahinahon ang kanyang ina. Sinabihan niya yon na magpakatatag pero ang katawan na mismo nito ang dahan-dahang sumusuko. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla namang iminulat ng kanyang ina ang mga mata nito sabay titig sa kinaroroonan niya. Balu, nararamdaman ko na ang mga huling sandali ng buhay ko. Ingatan mo ang mga kapatid mo. Pasensya ka na. Wala na akong kakayahan para lumaban pa. Pakisabi na lang sa tatay mo, hindi ko nagawa ang aking pangako. Wika ng kanyang ina habang dahan-dahan itong nanghihina. Bago pa man siya makasagot sa sinabi nito, nasipat niya yung huminga ng napakalalim na siya namang naging huling hininga nito. Pagramdam niyang patay na ang kanyang ina, tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagawa habang niyayakap ng mahigpit ang katawan nito. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang kanyang nararamdamang lungkot, pinili niyang ayusin na muna ang bangkay ng kanyang ina. Hindi niya din ito agad ipinaalam sa mga kapatid niya sa takot na baka kung ano ang gawin ng mga ito. Habang nililinisan ni Balu ang bangkay ng kanilang ilaw ng tahanan, may nasipat siyang isang bilugang bato na kulay itim. Napakabaho ng amoy nito na para bang pinaghalo-halong amoy ng nabubulok na karne ng hayop. Sa paghawak niya sa batong yon, bigla naman niya yung nabitawan nang maramdaman niya roon ang kaluluwa ng kanyang inang kumakausap sa kanya. Hindi niya alam pero magmula noong nahawakan niya ang bato, tila ba nais niya na itong itago para sa kanyang pansariling kapakanan. Doon niya kasi naramdaman na kumpleto ang kanyang katawan na animoy wala na siyang ibang hahanapin pa kapag hawak niya ito. Kinahapunan, doon palang nalaman ng kanyang mga kapatid ang pagkawala ng kanilang ina. Mahirap man tanggapin pero wala silang magagawa. Dahil kapos sila sa pera, kaya na may ang ginawa nila, magpatulong sa mga taong minsan na ding nagkaroon ng kaugnayan sa kanilang pamilya. Awa naman ng Diyos, may iilang nagbigay ng pera at tumulong sa paggawa ng kabaong ng kanyang ina. Sa pagsapit ng pinakauna nitong lamay, marami ang pumunta para makidalamhati. Karamihan sa mga taong naroon noon, pumunta lamang para magsugal at magbigay ng abuloy.
Hindi naman yun alintana nila Balu, gawa ng ang mahalaga sa kanila makatipon ng sapat na salapi para may maipakain sa mga ito sa pagsapit ng libing. Habang tumatagal sa kanya ang batong yon, doon niya nararamdaman na tila bang nananatiling buhay sa kanyang isipan ang kanilang ilaw ng tahanan. Marami na din yung ibinabahaging detalye sa kanya kung ano ang kakayahan ng batong ipinasa nito sa kanya. Ayon kay Balu, inilahad ng kanyang ina na ang batong nakita niya sa katawan nito ay isa palang mutya. Bagaman nasa panig yun ng kaliwa, may kakayahan pa rin itong gumawa ng mabuti alinsunod sa hangarin ng taong nagtatangan dito. Ang tanging kakayahan lang kasi ng bertud na yon, sumpain ng sino man sa pamamagitan ng mga bungang kahoy na minsan niyang mahawakan. Sa madaling salita, may kakayahan itong maglapat ng peste sa anumang koprang kinakain ng tao. Dagdag pa ni Balu na matagal na din yung ginagamit ng kanyang ina sa mga taong hindi nito natitipuhan. Kapag malakas ang galit mo sa isang taong nakakain ito, kaya mong kontrolin ang huling araw niya bago ito tuluyang mamatay. Nakadepende sa iyo kung ano ang gagawin mo. Pwede mo itong udyukan na isama sa huli nitong hantungan ang kahit sino sa kanyang pamilya, o hindi naman kaya maaari mo itong paamukin sa baryong pinagtitirhan niya. Wala ring limitasyon ang kakayahan ng bertud na yon, sapagkat sino man ang nakakain ito, wala nang kakayahan pang lumaban sa kabila ng kanyang tinatangang kaalaman. Sa pagpatak ng panlimang araw ng lamay ng kanyang ina, pumunta ang isang albularyo sa tahanan nila. Habang pinagmamasdan niya ito, unti-unti nang nakakaramdam ng pamamanhid ang kanyang kamay. May mga pagkakataon ding kumakalas sa kanyang katawan ng kanyang wisyo, subalit paulit-ulit niya yung sinusubukang ibalik. Sa paglapit ng albularyo sa kinaroroonan niya, seryoso lang naman yung nakatitig sa kanya habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, pabulong naman yung nagwika sa kanya ng, "Huwag ka nang magtago, Balu. Alam ko kung anong ginagawa mo. Hindi ko hahadlangan ang desisyon mo, pero sa oras na may ginawa ka rito, ako mismo ang makakalaban mo." Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman yung tumungo sa kabaong ng kanyang ina. Naghulog ito ng abuloy niyang dala at kasabay nito ang pag-ihip din dito ng dasal para sa ikatatahimik ng kaluluwa nito. Naniniwala kasi noon ng albularyo na sino man sa mga taong nagtatangan ng masamang aral ang namatay, may posibilidad na magpagala-gala ang kaluluwa nito sa mundo kapag walang sapat na dasal na magsisilbi nilang gabay. Makalipas lamang ang ilang minuto, tuluyan ang umalis ang albularyo. Hindi naman yun pinigilan ni Balu sa kadahilan ng pakiramdam niya. Hindi siya komportable kapag naroon ang matandang yon. Pagsapit ng libing ng kanyang ina, naging maayos naman ang lahat. Nakahinga noon ng maluwag itong si Balu, gawa ng nairaos niya ang libing nang hindi sila kinakapos ng pera para sa pagpapakain. Bago umalis sa kanilang tahanan ang mga kababaryo niyang nakiramay, inabisuhan siya ng mga ito na kapag may kailangan siya, huwag siyang magdadalawang isip na lumapit. Bukod sa naiintindihan nila ang sitwasyon nila Balu, hindi rin madali ang magpatuloy, lalo pa kung kamamatay pa lamang ng isa sa miyembro ng kanilang pamilya. Lumipas ang ilang linggo, naging maayos naman ang pamilya nila kahit papaano. Bilang si Balu ang nakatatanda, kung kaya't siya na ang nagsilbing haligi at ilaw ng kanyang mga kapatid. Lahat ng bagay na nakahiligan nila noon ay unti-unti na niyang binabago sa kadahilanang nasisiguro niyang makakapagpabigat lamang ito para sa kanilang hanap buhay. Aminado din kasi siyang naghihirap siyang kumita ng perang pambili kahit lamang ulam nilang magkakapatid. Isang gabi, habang natutulog ng payapa itong si Balu, biglang pumasok sa panaginip niya ang kanyang ama.
Meron itong kasamang 2 lalaki na animoy hindi rin pangkaraniwan dahil sa kaibahan ng kanilang aninong tinatangan. Sa tuwing nasisinagan kasi ng araw ang mga taong yon, merong lumilitaw na mga sungay sa anino nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, napansin niyang hindi kaibigan ng kanyang ama ang mga nilalang, bagkus ay mga kalaban niya itong nakahuli sa kanya. Bagaman isang panaginip lamang ang pangitaing yon, may kutob itong si Baloo na maaring yon ay totoo. Upang makumpirma ang kanyang hinala, kahit labag sa loob niya, pinilit niyang bumisita sa albularyo para humingi ng tulong. Naniniwala kasi itong si Baloo na yun lamang ang may kakayahang magkumpirma sa panaginip niyang ilang araw na din niyang nakikita. Sa pagsapit ng umaga, dahil sa hapon pa noon ang kanyang trabaho sa bukid, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang mga kapatid na tutungo sa bayan. Hindi niya pinaalam na bibisita siya sa albularyo para hindi mag-alala ang mga yon kahit papaano. Pagdating ni Baloo sa tahanan ng matanda, gulat naman yung nakatingin sa kanya habang nananatiling walang imik. Hindi kasi makapaniwala ang matandang yon kung bakit siya napabisita, gayong tinatangan na niya ang bertud ng kanyang ina. Sa paglapit niya sa kinaroroonan nito, mahinahon siya doong tumitig habang nagwiwika ng, "Pasensya na ho kayo sa abala. Meron lang ho talaga akong importanteng pakay sa inyo." "Manong, bakit ho kaya pabalik-balik ang panaginip ko tungkol sa aking ama? Hindi ko na maunawaan ang isipan ko. Pakiramdam ko masisiraan ako ng ulo." Nang marinig naman yon ng albularyo, agad naman siya nitong pinapasok sa bahay nito. Paghiga niya sa isang lumang higaan, dahan-dahan naman siyang hinilot nito sa ulo. Habang ginagawa yun ng albularyo, inilahad nito sa kanya na maaaring parte ang mga panaginip niyang yon sa pagpaparamdam ng kanyang ama. May posibilidad kasing malakas ang ugnayan nila, kung kaya't kapag may masama doong nangyayari, paniguradong malalaman niya ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad ng albularyo na hindi mga ordinaryong tao ang kanyang mga magulang. Ayon dito, matagal na niya yung kilala bilang mga nilalang na malakas ang kaugnayan sa kaliwa. Yun din ang rason kung bakit hindi lumalapit sa kanila ang matandang yon noong mga panahong buhay pa ang ilaw ng kanilang tahanan. Minsan na din kasi sila noong hindi nagkaintindihan dahil lamang sa ginawa niyang pagpatay sa kaibigan nitong mangkukulam. Gayunpaman, kahit may samaan sila ng loob, pinili pa ring makita yon ng matanda sa huli nitong hantungan. Bukod kasi sa hindi yun nagtatanim ng galit sa kapwa, naniniwala din siyang may mga rason kung bakit naging magkalaban sila ng ina ni Baloo. Dagdag pa nito, nakagaya ng kanyang ina, ganun din ang kanyang pagkakakilala sa ama nito. Ang pinagkaiba lamang ng dalawa, yung ina niya may tangang aral na may kaugnayan sa mga mangkukulam. Samantalang yung ama naman niya, kilala bilang mangingipo ng mga bertud ng aswang. Naniniwala rin ito na maaaring totoo ang mga pangyayaring pumapasok sa kanyang pangitain. Kahit saang anggulo kasi isipin ng matanda, may posibilidad talagang mangyari ang bagay na yon. Hindi man sa nangunguna ako, iho. Pero paano kung totoong nangyari sa ama mo? Ano ang gagawin mo? Hindi ko kasi kayang itago sa iyo ang posibilidad na baka kinarma na siya sa mga bagay na kanyang ginagawa. Kung nais mo siyang makita, huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Dito na rin muna natin patirahin sa bahay ko ang mga kapatid mo para naman mapanatag ka habang naglalakbay tayo. Pagkaalok ng matanda. Dagdag pa nito, kaya lang naman ito sumama sa kanya para hanapin ang kanyang ama, gawa ng meron din yung bagay na nais klaruhin doon. Yun kasi ang hangad ng matanda bago man lang tuluyang magkaroon ng limitasyon ng kanyang paggalaw. Matapos naman yung marinig ni Baloo, hindi naman siya nagdalawang isip na sumang-ayon sa plano nito. Bakas kasi sa kanyang pagmumuka, ang matindi din niyang paghahangad na muling makita ang kanyang ama.
Makalipas pa ang ilang minuto, dali-dali naman siyang umuwi para ipagbigay alam sa kanyang mga kapatid ang plano nila ng albularyo. Naniniwala siyang hindi magagalit ang mga kapatid niya sa kanya dahil may posibilidad na muling mabuo ang kanilang pamilya sa pagbalik nila. Matapos siyang mailahad ni Baloo sa kanyang mga kapatid, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Noon ding mismong araw na yon, lumipat ang mga ito sa pagsapit ng hapon at naganap naman ang paglalakbay nila Baloo. Sa pagbagtas nila ng daan, inilahad ng matanda sa kanya na hindi nagtatrabaho sa malayo ang kanyang ama. Wala rin yung sapat na kakayahan para makapasok sa anumang kumpanya dahil mangmang yon pagdating sa edukasyon. Ang tanging hanap buhay lamang nito sa ibayong baryo ay ang mga ginagawa nitong panloloko sa mga aswang. Ipinagtapat din sa kanya ng matanda na matagal nang nagkaroon ng dugo ng aswang ang kanyang ama dahil sa uri ng trabaho nito. Maaaring yun din ang naging rason nito sa kanila kung bakit hindi na yon umuwi pa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Baloo na malapit lang pala sa kanilang baryo ang lugar na tinitirhan ng kanilang padre de pamilya. Nang malaman naman niya ang tungkol sa bagay na yon, labis-labis naman ang kanyang naramdamang galit dito dahil sa pagpapabaya nito sa pamilya nitong binuo. Halos kasumbat-sumbat din para kay Baloo ang hindi nito pagdalo sa mga huling araw ng kanilang ina sa mundo. Makalipas lamang ang ilang oras na paglalakad, nadapo na nga sila sa baryo na yon. Sa pagkakatanda noon ni Baloo, nasa 7:00 na noon ng gabi nang dumating sila roon. Bagong-bago rin sa kanya ang lugar, gawa ng yon ang unang beses na magawa niya roong mapadpad. Habang binabagtas nila ang daan, pansin na pansin niya ang galaw ng matanda na animoy pabalik-balik na ito sa lugar. Sa tono kasi ng paglalakad nito, para bang lahat ng daang tinatahak nila ay matagal na nitong kabisado. Maya-maya pa, pagdating nila sa isang kubong nakatirik sa sentro ng baryo, dahan-dahan namang kumatok roon ang matanda, sabay wika ng, Magandang gabi, Iping. Pwede ba kitang makausap? Ako to, si Pelesio. Matapos makapagsalita ng matanda, agad din namang bumukas ang pinto ng bahay kung saan bumungad sa kanila ang isang matandang babae na maraming medalyon na nakasabit sa leeg. Pagsilay ni Baloo sa matandang yon, ramdam na niya sa kanyang katawan ang mabilisan nitong pagbigat. Medyo nahihirapan na din siya noong huminga na para bang limitado ang hangin na nalalanghap niya sa paligid. Sa pagsilay naman ng matanda sa kanya, ngumisilang naman ito habang iniihipan siya ng dasal sa kanyang katawan. Mabilis ang pagkalat ng masamang dugo sa iyong katawan, Nonoy. Ay nako, may mga bata talaga ngayon. Basta-basta lang pumapasok sa sitwasyong hindi naman nila alam kung papaano takasan. Wika ng matanda matapos nitong maihipan siya ng dasal. Sa pagpasok nila sa loob ng bahay nito, hindi naman nag-alangan ng matandang yon na ibalita sa kanila ang tungkol sa taong kanilang nais makita sa baryo. Ayon sa matanda, nasisiguro niyang patay na ang taong yon sa kadahilan ng noong nakaraang gabi nakasilay sila ng grupo ng mga aswang na naglalakad sa sentro ng baryo. May bitbit yung isang lalaking duguan at halos hindi na humihinga. Hindi naman yun pinakialaman ng matanda, gawa ng agad niyang napansin sa biktima nito ang pagkakaroon din ito ng dugo ng isang aswang. Dagdag pa nito na lahat ng pagkakakilanlan na inilahad nila para matukoy ang lalaking yon ay walang pagkakaiba sa nilalang na kanyang nasilayan noong nagdaang gabi. Dahil sa mga bagay na inilahad nito, wala namang pagdududa o pagtututol doon si Baloo. Sa isip-isip niya, mas maganda na din ganoon ang nangyari lalo pat wala naman yung kwenta bilang ama. Para mapatunayan na totoo ang sinabi ng matanda, nagpasya sila na puntahan ang pugad ng mga aswang.
Kampante naman silang tumungo roon kahit gabi, gawa ng kasama din nila ang matandang babae. Matapos nilang mapag-usapan at mapagkasunduan ang kanilang mga gagawin, noon ding mismong gabi, tumungo sila sa pugad ng mga aswang. Hindi naman malayo sa lugar na yon ang kinaroroonan ng mga ito, kung kaya't inabot lamang sila ng ilang minuto sa kanilang ginawang paglalakad. Sa pagsilay nila sa iilang bahay na nakatirik sa paanan ng bundok, doon nila nasipat ang mga panauhing naghahanda ng kanilang mga sarili para sa gagawin nitong paninila sa baryo. Subalit, bago pa man makapagpalit ng anyo ang mga ito, bahagya naman yung napatitig sa kanilang kinaroroonan matapos sila nitong masilayan. Habang papalapit sila sa kinaroroonan ng mga nilalang na yon, rinig naman nila ang pag-aangil ng mga ito na parabang nagbibigay ng babala na hindi sila ang uri ng mga aswang na madaling masindak at makausap. Makalipas lamang ang ilang minuto, napakataas na noon ang tensyon sa lugar. Kung hindi pa lumabas ang gabunan ng mga aswang, hindi pa matatahimik ang mga kauri nitong dahan-dahang pumapalibot sa kinaroroonan nila Balu. Sa pagharap ng gabunan, hindi naman nag-alangang ilahad doon ang albularyo kung ano ang pakay ng kanilang pagbisita sa pugad ng mga ito. Habang nag-uusap noon ang dalawa, pasimpleng naghahanda naman ang isa pang matandang kasama ni Balu upang hindi malagay sa alanganin ang kanilang grupo. Matapos ang nangyaring pag-uusap sa pagitan ng kanilang mga hanay, nagpasya ang gabunang yon na ipakita ang bangkay ng taong nagtraidor sa kanilang angkan. Ayon dito, noong umaga pa nila yon inilibing kung kaya't paniguradong meron na itong masangsang na amoy. Nagbigay din yon ng pahintulot sa kanila na maaari nilang kunin ang bangkay sa oras na makilala nila yon bilang ama ng bata. Maya-maya pa, nang mahukay na ng mga aswang ang bangkay, tanging panlulumo na lamang ang naramdaman ni Balu, gawa ng sigurado siya na sa tatay niya ang bangkay na yon. Lahat ng palatandaan niya ay nakita niya sa katawan nito, kung kaya't kahit burado na ang pagmumukha nito at hindi na yun gaanong makilala, ipinagtapat niya sa dalawang matanda na yon ay ang kanyang ama. Matapos namang marinig ng mga ito ang kanyang sinabi, agad din naman yung nagpasalamat sa gabunan ng mga aswang. Pinili rin nilang hindi na magtagal sa lugar, gawa ng alam nilang merong pang gagawin ang mga nilalang na yon noong gabi. Sa muling pagbagtas nila ng daan pabalik sa tahanan ng albularyo, nagpasya silang ilibing sa ilalim ng isang malaking puno ang bangkay ng kanyang ama. Hindi na kasi nila yun maaari pang dalhin sa baryo, gawa ng masyado ng masangsang ang amoy nito. Sa paglipas ng araw na yon, kahit papaano naging panatag naman ang isipan ni Balu. Minabuti niya ring isuko ang tanga niyang bertud sa albularyo upang hindi na niya sundan pa ang yapak ng kanyang mga magulang. Dahil naman sa kanyang ginawa, kung kaya't nagpasya ang matanda na kupkupin silang magkakapatid. Magmula noon, namuhay sila sa ilalim ng pamamahala ng albularyo. Naging katulong din siya nito sa panggagamot, kung kaya't kahit papaano, meron din siyang natutunang mga lihim na karunungan na nasa panig ng kanan. Lumipas pa ang ilang mga taon, hindi naglaon naging disipulo itong si Balu. Sa pagkamatay ng matanda, siya ang naging tagapaghalili ng karunungan nito. Pero alam niyo ba, na kahit isang albularyo na itong si Balu, patuloy pa ring sariwa sa kanyang alaala ang tungkol sa istorya ng kanyang ama na kinilala sa baryo ng mga aswang na isang traidor. Okay, opinion ko sa kwento. Kaya pala yun yung title. Kasi nung una, nagtataka ako na umiikot yung storya kay Balu, tapos dun sa nakuha niyang bertud sa nanay niya nung pagkamatay, di ba? Pero hindi pala dun iikot yung kwento. Ending pala,
tungkol pala sa tatay ni Baloo na matagal nang nawawala. Medyo nagulat lang ako pagdating sa dulo, pero yung pagkakaayos ng kwento, sobrang ganda tsaka sobrang talino, kaya napakaganda ng kwento na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.